Good day po. Sa video na to ay sasagutin ko ang tanong sa comment doon sa isa kong video na in-upload na kung paano mag-apply na excavator operator dito sa New Zealand. At ang tanong niya ay, kailangan ba ng experience boss mag-aral sana ako heavy equipment operator sa TESDA? Pwede na ba makapasok kahit wala experience? May pinsan na kasi ako na nandyan na. Kaso hirap makahanap ng refrigeration dito sa Mindanao. Excavator marami sa TESDA. At ang sagot, opo, kailangan ng experience. At least 2 to 3 years work experience. Kahit may in situ ka boss, kung wala kang work experience, hindi rin tatanggapin yan sa mga agency na a-applyan mo dyan sa Pilipinas. Sa pagkakaalala ko, hindi naman hinanap sa akin yung in situ. Pero sinama ko na rin sa requirements. Una talagang hinanap ay yung COE, saka yung hulog sa SSS at pag-ibig. Pinagtutugma kasi nila yung bilang ng taon ng hulog mo sa SSS. Makikita kasi doon yung kung alin yung kumpanya naghulog, at sa COE mo nakalagay din naman doon yung kumpanya mo, kaya malalaman nila kung legit yung experience mo na nakalagay doon sa COE. Pero kung ang itatanong mo ay kung pwede ka bang makapunta dito kahit wala kang work experience, pwedeng pwede, pero magastos at hindi recommended. Dahil nga gaya ng sabi mo, may pinsan ka na dito, pwede siyang mag-sponsor sa'yo para makapag-visit visa ka at dito maghanap ng trabaho. Depende na lang yun sa inyong magpinsan kung papayag siyang mag-sponsor sa'yo. Pero gaya nga na sinasabi ko, risky yun kasi walang kasiguruhan. Share ko lang, mayroon akong kakilala na nag-sponsor siya sa pamangkin niya. Nakabisit visa lang yon, kaya bawal ka magtrabaho sa pag nakabisit visa. Pero pagdating dito, meron siyang kilala na mayroong kakilala na may farm. Nirekomenda yung pamangkin niya doon at para makapag-training. Take note, walang experience sa farm yung pamangkin niya. Pagkatapos niyang mag-training ay hahanapan naman siya ng employer para mag-sponsor sa kanyang working visa. Pwede mo rin gawin yon, punta ka dito na nakabisit visa at dito ka maghanap ng employer. Depende rin sa pinsan mo kung willing siyang mag-sponsor sa iyo ng visit visa. Magastos kasi talaga yon, mahal ang visit visa at plane ticket. At yung gastos mo pa pagdating mo dito, wala rin kasiguruhan kung kailan ka makakahanap ng trabaho. Pinakamaganda niyan boss, ipon ka muna ng work experience. Kahit 3 o 2 taon pwede yun. Kung may experience ka sa refrigeration boss na gaya ng binabanggit mo, pwede mo rin i-apply as HVAC technician ata kung hindi ako kakamali. Kung may work experience ka na kahit wala kang in situ, pwede yan. Sana nasagot ko yung tanong mo boss, at kung may tanong ka pa, iwan mo lang sa comment at sisikapin kong mabigyan ng kasagutan sa abot ng aking makakaya. Yun lang guys, at maraming salamat. 5 taon na nga pala tayong nagbablog. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe at umabot ka sa punto ng video nito, pakiclick mo lang yung subscribe button. Kahit wag mo nang i-hit yung notification bell. Hanggang sa muli, hanggang sa mga susunod pang mga video. Bye-bye!